sa Panginoon. Sabi nga dito, but at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. So the more you have problems, the more you have circumstances, the more you draw closer to the Lord. Amen. You sing praises. Iyak mo kay Lord. Alam mo, ito talaga yung sabi ko nga nung nag-start tayo dito. I thank God na sabi ko, wow. Dito ko nakita yung the best and praise and worship ng ating yung full band baga sa main. Sabi ko, Lord, I wanted that praise and worship also to be done sa church. But because of different schedule, different conflict ng mga schedule, sabi ko, Lord, yun yung desire ko talaga. But alam nyo, ano tawag dito? Parang tinapi ako ni Lord, sabi ni Lord, hindi dahil yun doon para doon sa kanila, yung sa atin iba naman. It is the presence of God. Yung kaya nung nag-start tayo, kami kumakanta tapos meron na ngayon sila. Hindi mo kalain na dati ko lang aplikante si Kuya Robert tapos ngayon siya yung magiging sa worship team, di ba? Kaya may sa Panginoon, di ba? Tapos naiiyak ako kasi bakit? It is not the who, kung sino. It is because of He. Kasi yung mga pangyarihan ng Diyos. Talagang, if we have that sulit, sabi mga midnight worship took place in dark and painful and uncertain moment, grabe. Siguro maraming, hindi ko alam, kaya mo si Kuya Robert na 7 to 7, tapos ngayon, tatayo siya dito sa harap, wala pang tulog yan. Alam ba, or nakaiglip man siya, pero sabi ko, Lord, wow! Iyak ako nag-iyak kay Lord kasi habang pinag-aaralan ko, it is not by circumstances. It is our faith. Yung pananampalataya natin sa Panginoon na yung nagdadala ng it is built by God. Siya po yung nagdala sa atin dito. Akalay mo, tagal nang ni-refer ako ng GS natin kay Pastor Jess, tapos ngayon, magkasama, since nasa Saudi pa kami, pero walang imposible sa Panginoon. Everything connected, everything is on His time. Amen. So ano yung circumstances natin, hindi tayo titingin sa tao, titingin tayo doon kung gaano kaya kapangyarihan yung Diyos na sinasamba natin. Hallelujah! And then, ito yung pangalawa is that worship in chain, they had been beaten and jailed, yet they choose to praise. Alam mo yung every time na yung nga sinasabi ko sa inyo nakaraan, nung hindi ako pinapasa sa driving exam, umiyak ako nung umiyak kay Lord. Habang nung pipray ako, pero at least na alam ko merong pinaka the best pang ibibigay. Tapos nakausap ko yung pinsan ko, sabi niya, una mo pala nga ako, pang-5 nga ako. 5 beses daw siya bago nakapasa eh. Sabi ko, tawa ko ng tawa, tapos natatawa ko ng sarili ko kasi naiiyak ako, 5 beses hindi na ako, pang-5 daw siya nakapasa. Lalo, huwag naman aabutin kasi ngayong week, magbabayad na naman, 700 yung babayaran. Sabi ko, Lord, thank you for for the provisions, di ba? Saka yung nakaraan kasi naiiyak ako kasi sabi ko kay Pastor kung magsusundo sa kay cellphone. Sabi ko, nang hindi ako pinapasa, minisis ko sa agad, mas pasensya. Hindi kita masusundo sa airport dahil hindi ako pinapasa ng hindi ko man malaman kung ano yung reason, pero alam ko meron pinapagawa si Lord. Kaya naiiyak na, natatawa na, alam niyo yun, yung ganong sitwasyon sa buhay natin, may gagawin. But, this in 2 Corinthians says, naalala ko itong kanta na sa Yes Lord, di ba? We are hard-pressed on every side, but not crushed. Hallelujah! Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Ito yung pag nasa Panginoon ka, hindi mo malaman kung pero sabi nga nung last week, anong sabi ni Pastor Jack, rejoice. Diba? Kaya minsan sabi nila yung mabunagin, baliw na yata talaga ito. Ang dami ng problema, tumatawa pa rin. Lumisigaw, kumakanta, di ba? Marami, pero
Grabe, when we start to worship the Lord. Not just that, but we become also, when we start to worship, witness through worship. Diba? I do believe na one day, kaya bakit mo yung mga Hillsong, mga Planet Shakers, yung means of evangelism nila ay through music. Diba? Grabe sila. Grabe ang gift ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi ko, kaya nga, nung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, Lord, wow. Sabi ko, one day, na yung gift na yon ay bibigay din ng Panginoon. Kasi iisa lang naman yung Diyos na sinasamba natin. Amen? Amen. Tapos, habang pinag-aaralan ko ito, sabi ko, wow. One time, I see yung mga kabataan ko dati sa church sa Bicol, dati mga maliliit pa po sila, na tinitrain ko kasi puro buwang nga bata eh. Tapos ngayon nung nakikita ko nung nagli-lead sila sa Panginoon, umiyak ako. Kasi sabi ko dati talagang parang wala. Basta kumakanta lang talaga sila. Pero ngayon when the more, kasi sabi ko nga, the more you practice yung paulit-ulit, kaya sabi ko kay Kuya Robert, ikaw naman schedule. Buti hindi lang siya naghihindi sa akin. I thank God for the heart, kasi yung iba dyan sabihin nila, Pastor, pwede naman sa iba naman eh, di ba? So I thank God na hindi siya nagsasabi sa akin na ayaw ko, Pastor, wala akong tulog eh. I thank God for that one na talagang grabe rin yung eagerness. So, witness through worship. The prisoner were listening. Alam kong one day na, alam niyo ba na every time bakit ko binibideo, kasi pinopost ko yan sa YouTube. I do believe na one day na yung mga tao na nakakita within that dito sa palibot natin, kahit doon sa WhatsApp ko, pinopost ko yan. Kasi marami akong instances before na nakita ko na lagi akong, before may mga devotional ako sa WhatsApp, kaya ibabalik ko ngayon ulit. Kasi one time may nakasalubong ako sa Abu Dhabi, sabi niya, "Good morning!" Sabi ko, ha? Sino pa yun? Sabi niya, nakita ko po yung post niyo sa WhatsApp, nagpapa-good morning kayo. Kaya nagula, oh, good morning din po. Yung mga maliliit na bagay, pero because of this social media, alam kong may gagawin ng Panginoon. Kung may time kayo to share yung lahat natin ng mga video, share them. Nakita ko one time kay Kuya Robert, nakashare din siya, sabi ko, wow. Alam kong yung mga tao na yan sa paligid, alam kong marami kayong nakalist doon sa Facebook nyo, na-restrict na kayo Facebook ko. Bago naman, sa WhatsApp nyo o anong Instagram nyo meron kayo dyan, alam kong akala natin wala, may epekto yan. Kasi buong mundo nakikita kung ano yung ginagawa natin. At I do believe na may gagawin ng Panginoon sa bawat makakakita at makinig. Likewise dito, when they start to worship, meron mga nakikinig. So, number 2, true worship invites divine intervention. Suddenly, there was a great earthquake. Diba? One day, ito yung, hanggang around floor ito, 25, akala mo yan. Ilan ang populasyon ng ito? Hindi na tayo magkakasya dito. Do you believe that there is a divine intervention? May gagawin ng Panginoon. Di ba? Hindi lang natin, sabi pa nga, God's power is found. Worship opened the door for supernatural movement. Di ba? Kung titingnan nyo sa YouTube ngayon, yung Republic of Iran, mas marami ang mananampalataya in a closed door. Sa China, milyon yung mga mananampalataya, they only worship kahit saan sila magkita, sa coffee shop, saan sila, sa mga ilalim ng kahoy. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Baga kinukorek ko na Lord na hindi yan dahil sa kung sino. It is because of Him. When we start to worship, sabi ko, nakikita, there is supernatural intervention. Not just supernatural, kung nga sabi ng Psalms 42:8, sabi niya, by the day the Lord direct His love, at night His song is with me.
a prayer to the God of my life. Talagang if we, yung sincere tayo sa panalangin natin, grabe.